Hey mga brods, sa mga brods, may balita nga dito po kay Kit Datu, ang 6'7 or 6'8 ng Rain or Shine Elasto Painters. Nababalita na nga ito pong si Kit Datu ay gustong kunin naman ng SMB mga kabrods dahil balak nga nilang i-trade ito pong si Mo Tautua mga kabrods. May shooting din naman ito pong si Kit Datu at hindi rin naman basta-basta naman lalaro ito. Mas bata ito kay Mo Tautua. Sabi nga nila mas flexible at mas madaling turuan. Dahil ito pong si Mo, sabi nga nila mga brods, medyo inconsistent na nga this season. Pero at least nakapasok sila ng second place against Meralco both sa finals ngayong All-Filipino Cup. Pero yun nga, may hinihingi pa sila or may ine-expect pa sana sila kay Mo Tautua. Pero hindi niya nagagawa. Kaya ito pong si Kit Datu ang gusto nilang i-rebuild ng panibagong lineup ng SMB. At alam naman natin at kilala nyo ang SMB na gustong-gusto nila na mag-rebuild ng panibagong lineup kung saan puro batang players ang mga players or lineup nila. Kaya 'di ba? Yung mga ibang mga players na ito na may edad na ay hindi na nga nila nire-renew yung kontrata or tinitrade na lang mga kabrods like Cabagnot and Arwin Santos. Kaya di na yan bago sa SMB. Alam ko yung mga ibang mga forwards na may edad na dito ay iti-trade nila dito kay Kit Datu. Lalong-lalo na yung mga balita kay Vic Manuel. Pero itong si Mo Tautua kasi ang gusto ng Rain or Shine Elasto Painters. Papayag ito pong sina Coach Yeng Giao na alam naman natin medyo okay yung kanilang season ngayong All-Filipino Cup. Diba? Nakatungtong sila sa semifinals mga brothers. Pero yun nga, nasweep nga lang sila ng SMB. Pero itong si Kit Datu kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakaangat ang Rain or Shine Elasto Painters na ngayon. Dahil syempre may mga katapat na sina Junmar Fajardo at mga ibang big man ng mga teams dito sa PBA. At lalong-lalo naman bros, off-season na. At yun nga, tapos ng ating All-Filipino Cup next season. Puro import conference na. Puro malalaking imports na. Sinabi nga ni Komen na parang walang height limit ang magiging import conference next season. Kaya ito pong SMB, nagbabalak na sila ng panibagong lineup nila. Tapos yung mga ibang players na ito na point guards ay parang iti-trade na rin nila. Ayon yan sa mga reports natin mga bro. So itong si Kit Datu, kahit man ito bata at hindi man ganun kasing liksi or kasing galing ni Mo Tautua sa mga stats, mga brods, ay dito na matuturuan nito ng SMB. Kung makikita nyo rin naman sa skills na ito po ni Kit Datu, andun na yung kanyang tigas, footwork sa ilalim at shooting. I-improve na lang yun mga kabrods Dahil yun nga, itong si Kit Datu ay galing na rin itong ibang bansa at mas malakas nga rin itong si Kit Datu nang pumasok na ngayon sa PBA dahil mas nahinog na siya mga kabrods. At yun nga, laking tulong ito sa Ross. Kaya itong si Coach Yeng Giao, hindi ito papayag ng wala lang kapalit itong si Kit Datu kung saan dapat hindi unfair ang trades, dapat hindi lopsided, sabi rin na Coach Yeng Giao at ng Rain or Shine Management. Dahil yun nga, matche-check sila ng mga fans at dito na naman bababang rating ng PBA. Kaya mas maganda kung gugustuhin man nila na kukunin si Kit Datu, dapat sundin nila yung gusto ni Coach Yeng Giao na si Mo Tautua. Kaya dito na mapapaisip ang SMB mga kabrods. Alam ko malakas-lakas ito pong si Kit Datu. Hindi man siya kasing value ni Mo Tautua, pero yung kanyang pang long term na future na pwede niyang mayambag sa SMB mga brods ay naandun na. I-improve na lang, tuturuan na lang kung paano turuan. At ito pong SMB, alam naman natin magandang programa na ito pagdating sa mga big man, di ba? Dati hindi nga kilala ito pong si Junmar Fajardo ng Petron Blaze Boosters, pero nung na-improve na ng SMB, dito na lumakas si The Kraken. Kaya magandang programa nila sa big man development mga brods sa SMB. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods, Kit Datu to SMB kapalit ni Mo Tautua. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods na in-announce na nga ng mga ibang websites na ito pong si Benjamin Phillips III ng De La Salle Green Archers na recently kaka-champion lang ng La Salle at isa ito pong si Benjamin Phillips III ang matatawag nating champ dito sa UAAP Season 86 mga brods. In-announce na yan na dito na siya magpapadrop sa PBA mga kabrods ngayong paparating na rookie draft 2024. Kaya napaka-exciting din dahil ito ay team captain din pala ng La Salle. So pinaka-seniors ito at yun nga, ang laki pa nito
ni Benjamin Phillips mga brods. 6'8" pala. Ito pong player na ito, 6'7" or 6'8" din ito mga brods. Tapos may 3 kapatid pa siya dyan na Phillips brothers. Kaya kilalang kilala sila sa Lasal at sa UAAP. Yan, lalaki rin na mga brothers na ito mga brods. Parang siya nga pinakamaliit pa sa picture, diba? Sina Elliot ang lalaki. Kaya ito pong si Benjamin Phillips mga kabrods, pwede ito magpa-drop sa PBA dahil parang listed din siya as a local na rin or Phil-Am dito sa atin sa Rookie Draft 2024. Kaya maraming teams ngayon nakatingin sa kanya mga brods. Kung makikita nyo rin naman yung skill set din nito sa Lasal ay malaking tulong talaga siya mga brods. Nandun yung shooting niya, kung saan yung mga skill set nito na talagang ini-improve niya sa ensayo off-season sa Lasal ay talagang nakamit din nito ni Benjamin Phillips. Talagang medyo nag-improve ang shooting form din nito. Talagang yung workout din niya, papakondisyon sa katawan, pagpapalakas ng katawan, pangpataas ng talon mga brods, ay nakakay Phillips na talaga. Kaya kukunin mo na lang ito dahil hinog na ito. 2017 galing din itong Ohio State mga kabrods. Sa Ohio rin ito nag-aaral at nakapaglaro mga kabrods. Kaya bata pa lang si Phillips, meron na talagang experience ito sa ibang bansa. At isa pa dito, very exciting din ang player na ito dahil volleyball player din pala ito ng De La Salle Green Archers mga kabrods. Kaya yung taas tumalon ni Phillips ay nasa kanya na, 6'8", tapos ang taas pa tumalon kasing laki ni LeBron James, tapos volleyball player pa. Kaya dual sports ang pinaglaro na ito sa Lasal mga brods. Kaya ang ganda ng background na ito po ni Benjamin Phillips III mga kabrods. At dito na nga, may mga teams din tayo na gusto rin kunin. Ito pong si Benjamin Phillips. At yun nga, napo-project din nila kung first round ba ito or second round dahil itataon nila dun sa pick ng Barangay Nebra San Miguel. Dahil bali-balitang Hinebra, maraming big man ang gusto nitong kunin sa ibang kupunan at sa mga magpapadraft pa lang sa PBA mga kabrods. At isa si Benjamin Phillips doon sa mga listed na gustong kunin ng Hinebra at ida-draft na nila. At saktong-sakto, ikaka-champion lang ni Phillips, so malay natin matulungan niyang Hinebra sa panibagong kampyonato ulit nila dahil pusong kampyon pala ito pong si Benjamin Phillips ng UAAP rin ngayong season 86 mga kabrods. At isa pa dito, hindi rin bagal-bagal ito pong player na ito, medyo mabilis mga kabrods at talagang malakas. Kaya sa Hinebra ay malaking bagay talaga ito kung makuha nila mga kabrods, kung walang mag-aagaw sa kanila sa draft dahil itong si Phillips ay official na nga. Pinost na rin ng mga Instagram na accounts, mga websites, ESPN mga brods na magpapadraft na siya sa PBA. Kaya ang daming nakaabang na rin sa kanya mga brods. Sa pa dito, brusco siya na 6'8", hindi siya yung patpatin din Kaya laking tulong nito, malakas bumangga, shooting nasa kanya na, yung taas niya tumalon dahil sa kanyang volleyball career sa Lasal, nasa kanya na rin mga brods. Kaya kukunin na lang, ida-draft na lang, ila-line up na lang para matulungan niya yung kupunan na makapag-kampiyon din dito sa PBA. Kaya ang Hinebra nakatingin talaga at nakakatitig sa kanya. Kaya ikaw mga brods, Benjamin Phillips III to Barangay Nebra San Miguel, at sa tingin ba malaking tulong siya at dapat ba nilang i-draft? Salamat po sa panonood mga brods. This is Updated Highlights and long. I'm out.